Hello guys! Good morning mga ate! Today, pag-uusapan naman natin is about sa question ng isa nating viewer. Ang tanong niya is, mahal ba daw ang bilihin dito kung may matitira pa sa sahurin? I-discuss natin yan ngayon. So, maikli lang yung tanong pero papahabain natin para mayroon tayong discussion para may mai-content naman ako today. Ito kasi sa Hong Kong guys, alam nyo naman 'di ba na maraming made in China na na bilihin na mura lang na products. Dito ang dami niyan. Tagsakman, tag $10 yan ibig sabihin dito. May 15, may 20 na ang gaganda na. So parang mainganyo ka talaga everyday off mo kasi umiikot ka niyan. Siyempre, so nakakakita ka ng mga nakalatag na binebenta ng mga shades, bags, kahit ano pa dyan na damit, ang mumura lang, na mga ganun. Gusto mong bumili, bili dito, bili doon, bili dyan. Siyempre, malaki na yung malaki na yung mapupunta doon sa wants mo. Pero yung mga food naman dito is pag sa restaurant ka bumili, may presyo din. Pero pag may mga Philippine product kasi dito, mura lang yung mga food nila. Mayroon din ditong yung sa palengke. May mga nagbenta doon ng take out na food. Makakamura ka din. Marami akong kakilala na napunta na dito na somehow may regret sila sa tagal nilang nagstay dito na hindi sila nakapag-ipon. Kailangan kasi pag pumunta ka dito, yung mindset mo, andyan na yung pagdating ko dito sa Hong Kong. Kailangan ko talaga makapag-ipon, kailangan ma-target ko yung goal ko. Kasi pag inuna mo yung mga bagay na hindi importante, matatagalan ka dito, hindi ka makakapag-ipon agad, hindi ka makakauwi agad. Yun yung isang regrets ko din na hindi ko nagawa agad. Ngayon, tingnan niyo yung anak ko na iwan sa Pilipinas. Ako andito. Siguro kung nag-ipon ako ng mas maaga, mag-iipon ako ng mas maaga, mas mapapadali yung stay ko dito, mas makakasama ko yung pamilya ko sa Pilipinas agad. So, yun yung kailangan nating isipin bago tayo pagdating natin dito agad. Huwag natin unahin yung mga wants natin. Yung needs muna unahin natin. Tulad ng kung wala ka nang maisuot, bili ng damit kunti. Or kung may magustuhan ka, bili lang minsan. Or sa food, kung saan ka makamura na food. Minsan, pag sahod, bili ka rin ng medyo yung masarap-sarap na food. I-treat mo naman yung sarili mo, di ba? Minsan, wag parate kasi may presyo din yung mga foods dito na alam mo na, so iba talaga yung food ng nagtitipid. At sa mga personal needs, kailangan mo rin yun. I-prioritize mo lang yung mga needs mo talaga dito. Kasi nga, iba yung presyo dito. Hindi naman masyadong mahal, pero syempre may presyo talaga kasi dollar. Dito kasi sa Hong Kong, ang magagastos mo na nagaling talaga sa sarili mong bulsa is pag nag-day off ka, yun. Pag nag-day off ka, morning, breakfast mo, lunch, tsaka dinner mo. Tapos pag mamasyal ka pa, yung transportation mo, pamasahe, yun yung expenses mo. So pag tapos, syempre sa day off, gala-gala, may makikita ka. Marami kasi dito yung yung street vendors. Mapapaengganyo ka talagang bumili. Ang mumura pa ng mga bilihin na yung mga made in China na mga products. Ang mumura lang. Sa murang halaga makakabili ka na, pero in peso naipon yan, malaki na yun. So bili ka rin ang mabibili mo rin dito yung mga damit mo, ikaw din yan bibili, lalo na pag winter. Ako ang ginagawa ko pag winter, may mga nagbibigay na friends ko, yun yung ginagamit ko, hindi na ako bumibili ng pang winter, yung pang summer lang ang nabibili ko dito.
So, may mga friends kayo na namimigay ng damit na yung hindi kasya sa kanila or ayaw na nila, pwede mo na yung gamitin. Kasi mahal din yung mga pang winter dito. Tsaka hindi rin natin yan magagamit sa Pinas. Kung gusto mo mag-ipon ng damit, yung mga pang summer, para pag uwi mo ng Pinas, magagamit mo. Kasi pag pumunta ka dito, iwan mo rin yan pag umuwi ka. Yung mga, ano pa yung magagastos dito, yung mga personal needs mo, yun talaga yung magastos din. Tulad ng may mga amo kasi dito na hindi nag-provide ng shampoo, ng sabon. Yung amo ko, nakatry ako sa mga amo, una lang sila na bumili ng mga sabon, after noon hindi na sila bumili. Pero yung amo ko ngayon, yung pangatlo, hindi talaga ako nila nabilhan, ako talaga nag-provide. So yun, tapos ano pa ba, shampoo, yung toothpaste mo, yung mga etche mo sa mukha, sa katawan, pampaganda mo, ikaw yung bibili. Yun yung mga magagastos mo dito. Pero may matitira naman sa sahod mo. Konting halaga lang naman yung makukuha mo doon sa sahod mo, sa personal needs mo. Kasi hindi naman yan tulad ng shampoo, hindi naman yan mauubos agad. Itipidin mo na lang. Ako nga, tinitipid ko din yung shampoo ko kasi yung buhok ko na nalalaglag. Ano tawag yun? Yung buhok ko, yung, ewan ko ba, lalo na pag winter, ano siya, nalalagas. Manipis na nga yung buhok ko noon, makapal to. Kalahati na lang natira. Kaya dito, pag winter talaga, yung sahod dito ngayon is for $870. So, yung shampoo, yung may mga shampoo naman na tig $30, something lang, 40 plus, na magagamit mo na yun within 2 to 3 months. Ako, ang tagal maubos yung shampoo ko. Tapos kung gusto mong mag-conditioner, matagal din yan maubos kasi malalaki yung lalagyan. Tapos yung mga toothpaste dito, mga mura lang naman. Mga toothbrush, mura lang yan dito. Yung mga cotton buds, mga ano. Pero ang advice ko, pag galing kang Pinas, magdala ka na papunta dito kasi mura dun dyan sa Pinas. Tsaka hindi mo alam, baka hindi ka i-provide ng amo mo, wala kang gagabitin dito. Kailangan handa ka pag dumating ka dito, may gagamitin ka. Ako nga noon may dala pang mga bisket papunta dito. Di nagutom ako, may nakakain ako. Dala ka rin ng kape or gatas. Tapos yung mga damit dito, mura lang naman yun. May mabibili ka naman na ano na mumurahin dyan sa tabi-tabi. Ang daming street vendors dito nagbebenta ng mga damit, mga gamit. Nagbebenta sila. Mura lang. Kasi nilalako lang nila yan. So, binibenta na nila yan ng mura. Yun lang naman guys, maliban sa ipapadala mo sa Pinas, yun lang naman yung magagastos mo dito. Monday to Saturday, wala naman tayo yung gastos. Kasi yung amo natin yan ang mag-provide ng food natin. Kasi may food allowance tayo. So, kung hindi nila tayo i-provide ng food allowance, hindi nila tayo i-provide ng food, kukunin natin yung food allowance natin, tayo mag-budget. Ano pa pala yung gastos dito, yung load. Ako every month, $88 yung load ko. China Mobile yung ginagamit ko. Kabayan. So, naglo-load ako ng $88 per month talaga. Kasi pag hindi ka nakapag-load, pag na-expired, kailangan mo mag-load agad. Kung hindi, wala ka ng internet. Okay naman siya. Satisfied naman ako na sa internet ko. Kaya nga lang, kailangan mong gumastos. May mga amo na nag-offer na i-connect ka na sa wifi nila pagdating mo sa bahay ng amo mo. May mga amo na hindi. Ako nung amo ko dati, 3 ang naging amo ko. Yung ngayon ko na amo, hindi sila nag-offer na gagamit ako ng wifi nila. Sa breakfast, galing sa bahay, magtimpla na kayo ng kape. Bumili lang kayo ng thermos. May thermos naman na binibenta dito. Matagal nyo na yung magamit. Tapos pagtimpla na lang kayo ng kape, dalhin nyo sa kung saan man kayo para hindi na kayo bibili ng kape. At tinapay na lang yung bilhin mo. Or kung may biscuit ka, yun, yung pares mo sa kape. Breakfast na yun. Tulad nito.
Kung meron kayong bigay ng Mooncake. ganito, itago mo. Tulad niyan, binigyan ka ng amo mo ng ganito, mooncake. Itago mo para pagka Sunday, may breakfast ka. Kasi may breakfast ka naman sa bahay ng amo mo eh. So, pag may mga ganito na bigay-bigay, itago mo na para pag Sunday, may kakainin ka. O, free na yun. Free breakfast ka na, di ba? Lunch yan kasi may itlog sa loob. Makabusog to kasi may itlog siya sa loob. Tsaka, ano siya, ng siksik. Kaya, pag gusto mo pang lunch, pwede na rin siya pang lunch. O, di ba, sobrang tipid na. Save daw sabi niya. Kami dito sa park, kasi yung friend ko dito, kami lang magkasama minsan talaga, parate. Ang ginagawa namin, pag gusto namin mag-save, or wala na kami talagang pera, bumibili lang kami ng ulam sa palengke, nag-share kami. Share lang kami sa isang ulam yan, share na kaming dalawa, o di ba? Bili lang kami ng extra rice, o sold na. O di kaya sardinas sa Philippine store, may mga benta dyan na sardinas $6. May pang lunch ka na, bili ka na lang ng kanin na $10. So di ba, may pang lunch ka na, busog ka na, bili ka lang ng saging or mangga sa palengke. Pag may kasama ka, bili kayo ng food, tapos share kayo sa gastos, hatiin nyo yung food. Hindi naman kailangan na super busog ka talaga. Nang maka-survive ka lang sa Sunday mo, ox na yon. Kung gusto mo talagang malaki yung matira sa sahod mo. Yun lang mga ate. Sa nagtanong, sana nasagot ko yung tanong mo. Magtanong lang ulit kayo kung may gusto pa kayong malaman. At ang masasabi ko lang, through my experience, pagdating nyo dito, kung gusto nyo talagang makatipid, makasave, makaipon, pagdating nyo dito, yung mindset nyo, nakaano na talaga na, yung mind nyo na pagdating ko dito, kailangan mag-ipon ako. Hindi naman natin maiwasan kasi may mga dumadating sa buhay natin na hindi natin ini-expect. May mga emergency, may mga kailangan paggastusan na wala sa plano. So, minsan, yan din yung dahilan na natatagalan tayong mga OFW dito sa abroad. So, laban lang mga ate. Sa mga bago pa lang, I'm Michelle. Thank you sa mga subscribers ko at viewers. Thank you sa support. Please, sa mga bago pa lang, subscribe na. Tara sa Hong Kong. Bye-bye. See ya!